Bakit gumamit ang mga Tsino ng mantikang baboy sa loob ng libu-libong taon, ngunit napalitan ito sa loob lamang ng 30 years ng vegetable oil ng Amerika? Ang totoo, ito ay isang kwentong hindi mo inaasahan. Noon, ang mantikang baboy ang tinatawag na puting ginto ng Tsina. Isang kutsara lang, sasabog na sa bango ang kahit anong ulam. Kayang gumising ng kapitbahay ang amoy nito. Mas matanda pa ang kasaysayan nito kaysa sa mismong Estados Unidos. Sa mga sinaunang teksto, nakatala kung paano pinoproseso ang mantikang baboy. Mababang init, maliliit na hiwa, walang tubig, at masusing pagsasala. Nakakagulat kung gaano ito ka-advanced para sa panahong iyon. Isang kaldero ng natutunaw na puting mantika kayang pabanguhin ang buong kalye. At ang mga ginintuang latik ay naging perpektong merienda. Kaya bakit ito nawala sa kasikatan? Dahil noong dekada 90, naging ganap na industrial ang vegetable oil. Paulit-ulit na ipinakita sa mga patalastas, masama ang mantikang baboy. Mas mabuti ang vegetable oil at naniwala ang mga tao. Matrabaho rin kasing gawin ang mantikang baboy. Hiwain, patuyuin, pakuluan ng isang oras. Sobrang effort para sa modernong pamumuhay. Samantalang ang vegetable oil, buksan lang ang takip at luto na. Mura, madali, at hindi tumitigas. Dahil dito, bumagsak ang kasikatan ng mantikang baboy. Ngunit ngayon, nagbabago na ang kwento. Mas marami ng Chinese food creators ang muling nagbabalik ng mantikang baboy. Sinasabi nilang walang kapantay ang lasa nito. Kapag ang mainit na mantikang baboy ay tumama sa sariwang noodles, kahit ang mga Amerikano ay mapapahinto sandali. Dahil ang tunay na lasa, matagal nang nakatago sa lumang kaldero ng mantikang baboy.